Hi everyone, we're here again for another episode of our lecture series that's on God, country, and knowledge. This time, the topic that we will be discussing about will be focused and centered on civil engineering. So I think if I'm not mistaken, our topic for today basically applies to subjects like CE15 or highway engineering, CE19 or transportation engineering, and PCS subjects, or in general, they are subjects like in construction, engineering, and project management. So, by the way, I am Engineer Dan Vincent Entuna, one of the instructors of the engineering department, and I am teaching highway engineering and some PCS subjects. And joining me here right now in this lecture is our Dean, Engineer Socarlita Pepino, and our guest lecturer. So I'll be introducing Sir Verpin. Okay, so our guest lecturer for today is a graduate of BS Civil Engineering in St. Joseph College, and he worked rather as a 2 years AutoCAD operator and estimator at Beta Facade Design, 1 year as engineering assistant at the Department of Public Works and Highways Negros Oriental 1st District Engineering Office, 3.5 years as Engineer 2 at DPWH Negros Oriental 1st DEO, and since August 2016 up to the present, he is an Engineer 2, Project Inspector and Project Engineer Unit Head, Road Slope Protection Unit, Planning and Design Section at DPWH Leyte, Southern Leyte District Engineering Office, and the project in charge of Maasin City Coastal Bypass Road, Project Engineer of Maasin City Coastal Bypass Road Phase 4, and Maasin Hillside Bypass Road Phase 1. He is also one of our esteemed part-time instructors here at the engineering department of St. Joseph College. Okay, so let's welcome our guest lecturer, Engineer Verpin Siaga. Thank you, Sir Dan. Thank you, Ma'am Dean. And shout out to my wife and children at home. Yes. Okay. So my lecture series is about the network development, construction projects of Southern Leyte District Engineering Office, the construction of bypasses or diversion roads. So this is a sample of projects that is happening right now in our country. The CDO Coastal Road, or Cagayan de Oro Coastal Road, some Davao City Coastal Road, and the Maasin City Coastal Bypass Road. So what is the what is Coastal Road? Coastal Road, or road along the coast. So, because what are the project objectives? The purpose of these projects that you are looking right now. So let us, before we dig to more about the Coastal Road, let us know first what is the meaning of bypass road. First, it's project objectives. The project objectives of this project is to divert the traffic to the bypass. Instead of passing through the urban centers, relieving its present chronic during traffic congestions, to expand the urban areas towards the inland areas, which will be orderly guided by new road networks, which is the bypass road, and to strongly support the economic activities that will provide quality and safe infrastructure facilities that will connect and speed up the movement of people, goods, and services. So let's know about what is difference between the diversion road or the bypass road. Ang diversion road, it is a road network that will connect two national roads. National Road 1
here. Okay. On this point. So, sample, this is a National Road 1 and National Road 2. If we have to connect the two national roads, that will connect the two national roads so that the travel time will be reduced and the travel distance also reduced. So this is called a diversion road. If the project will connect that on the national road, and then kita mo ni nga nasa center, this is the, for example, the urban city or the sentro sa lungsod. So it will be called bypass road when there's only one national road and you are going to bypass the city center so that you can avoid the traffic congestions. And then in our categories, there is also called missing link. So if there is a two national road, National Road 1 and National Road 2, if there is a missing link, then you create a road there, so it's called missing link. Example of this project is the Liloan to San Ricardo Circumferential Road. It aims is to connect the two national road, which is the Liloan to San Ricardo Road and San Ricardo to Bilatan Road. So if the project will be finished, then the coastal road of all Panaon Island will be connected. And then another category is the new access road. New access road is the roads leading to the airport or seaport, or road leading to the tourist destinations or religious sites. So that is a new access road. And also we call it new access road when we have a road completing road construction leading to the farm. That's called farm to market road. So, an example of the bypass road that we have in Maasin is the Maasin City Coastal Road. As you can see in the slide, is this Maasin City Coastal Road connects the National Road, which is the Southern Leyte to Maasin to Macrohon Sugod Junction Daang Marika Road. So this highway, this is the National Road that connects the Maasin City Coastal Bypass Road. Another coastal bypass road in Maasin is the Maasin Hillside Road. The Maasin Hillside Road is called Maasin Hillside Bypass Road because this connects from boundaries under Leyte to Macrohon Sugod to Junction Marika Highway. This is the name of the highway. And then it connects into the Sorosoro Road, which connects the same highway. So it's called bypass road. Kung ma-convert na siya kaning sa Asuncion to, so we have a proposal that the roads in Paco going to Bontoc, kaning kasadahan ng Agi Bantig, will be converted to national road. So it's another national road. So this project will be called Maasin Hillside Diversion Road. Kay duha naman ka national road agi siyang i-connect. So my questions is Maasin City Coastal Bypass Road feasible? As you can see in this is the existing town conditions. We have a big spacious city hall, St. Joseph College. We have Maasin's Cathedral, the city proper, which is very busy during our peak hour, rush hour, and then Boulevard of Broken Dreams, which comes from the movie of The Lovers on the Broken Hearted Lane. Nag-ingon ako ana si Jikude. Mo na yung mga tiguhan sa una. Boulevard of Broken Dreams ko kay daghan ko na broken. Ambot. Sa definition at sana. Experience of others. And then the Maasin Gateway, which is our Maasin Airport and the Maasin Seaport.
So, is Masin Costa Bypass Road or Masin Hillside Bypass Road feasible? Or it's needed in our city or our province? It's for you to decide. So let's overlook what is what we can answer, or we can say that the Masin City Costa Bypass Road is feasible. So we need to check if the contents that is feasible, if it is in its socio-economic profile alignment is feasible, the engineering surveys, cost estimates, and implementation plan, the traffic and economic evaluation, and environmental and social assessment. So muna natin pang tan-awon before tamo propose atong projects. So let's start with the preliminary socio-economic survey, organization survey of the road influence area. So what is the area? So one yung mga question arises during our socio-economic survey. What is the area, or what is the location of our projects? What is the population in the area? How developed is the area? So mo to ipakita ko niyo the Masin City condition. What are the future plans in the area? What are the existing economic activities, and what are the source of income sa mga namuyo sa area? So these are the typical socio-economic questions. So let's start. What is the area? Masin City is the capital city of Southern Leyte. It is considered one of the oldest town in the province. During the Spanish regime, Masin evolved into a busy municipality. Its seaport started trading with the nearby islands of Cebu, Bohol, and Mindanao. So Masin City has a total land of 211.7 square kilometer. It is politically divided into 70 barangays with a population of 87,446 as of census 2020. The main source of Masin is fishing and farming, the main source of living. Today, Masin City is the fourth-class city in the province of Southern Leyte. So, this project will maybe, or we hope that it will boost our city into first class in the future. So what are the future plans of the area? What are the future plans in the Masin City? So let's look first, what are the plans right now that is ongoing? As you can see in the slides, here, this first slide. So this is the plan of the province that started in Cumbado. So they started to make an embankment there for an ambitious economic hub, or the trading hub for container terminal. So this will boost the economy in our province, or in our city. And as you can see, the ongoing construction in Gaysan, Ugan, Masin. So mamanis dyan na kanang musuhin din sa Masin to watch movies. And also here is the unfinished reclamation projects way back, I think 2016 or 2015. So this project is the location for the proposed Masin reclamation projects here. Wala man siya natiwas because the investor of the project, which is Richard King, the owner of Club Ultima or Crown Regency, died in Davao. Munawa siya malahos dito. And then, kung sa may mga projects nga kanang na the future sa Masin, that's they are going to construct the Masin Commercial Center, and also they're planning to construct in, I think, in Tamis, or in the Masin City Convention Center. So that's nindot na isa. Ano na siya? And this sa kawan ang plano kay secretary man atong kuan, secretary naman sa Deputy Central Congressman, so mga convention or mga regional meeting ay held sa ato.
So makita na po na itong mga establishments kung daghang tagbisita. Maigit sir nga na akadiri kay kahibaw mi anak. Kaya wala mi anak kahibaw ba. Bitaw. When someone asks, just sir, will that be a project of the city of Maasin, or is it That's the project one? of City Maasin they're proposing, but we endorse it international. Okay. Mapunduhan na siya dyan, i-implement na siya sa DPWH siguro. Okay. And then, kung na investor nga mo take over ng project, pwede po na himong PPP, Private Public Partnership. Kaya makita mo sila ang convention center, kaya pwede man o private ang mo collect, magamit na. And then, nanatay mga future plans. So, this is Maasin. Kaya ba natasan sa Maasin. And then, na may alignment options o selections before may nag-propose ang mga projects. So, muna yung makita ito sa Maasin. Ang among alignments, tulog alignments, muna siya. I-convert na to ang national, 4 lanes nga national road ang sa city. Nga itong national highway na tunga. Or, maghimot ang Maasin Coastal Road nga naa dinhi sa mga nga ang going gahon. And then, or maghimot ta og Maasin Hillside Road. Bypass ug sa taas na dapit sa bukid. So, as we conduct our study, mag-isod man ta og convert into 4 lanes sa atong existing national highway. So, ang among nakuan is we propose the Maasin City Costa Bypass Road, which is nasugod sa Japa ka 2017. Kaya napunduhan ng starting of 50 million. And then sa kaun tuiga po 2021 natuman pod ang Maasin Hillside Bypass Road, which is nasugdan pod sa Jao 15 million sa 2021. So bahala ka may basta masugdan. Yung masugdan dyan ang projects, dili na siya mawala sunod na po siya yung pundo. Like karon 2022 na po may 100 million nga sumpayan ng Maasin Hillside Bypass Road. And then sa pagkahimo na itong sekretary sa itong congressman, nahatagan na po taglaing pundo, which is the augmentation fund of 89 million. So kanang 89 million yung request man sa bishop nga himo kasada ang kuan ang Montecuiba. So katong 89 million na mga augmentation fund anto na may ibutang dito. Ito na ay sir, di na ta mosaka dito. Oh, di na ta mosaka nga. Og katong mga senior citizen makasimban na sa mabaw di na mosaka atong nga pinaka-first nga mga pila to ka ang sa hagdanan 300 ka pen. Yan nid ka pinapat si kay Steve kan dito na pita. Sige sir. And then nanatay alignment options, naki-coordinate mi sa initial coordination meeting with the LGU and with the regional and central office. And then any other relevant entities or parties like the PPA, the environmental. So kapila namin si balik sa city. I think 3 times namin dito naka-attend sa ilang session to present our projects. And then nag-stakeholders meeting po sa Ampil. So we invited all the stakeholders, the kapitans, mga residents sa Mambaho to Abgao nga mapigduhan sa projects. And then the DNR, the IMB, and then all the environmentalists. And lately, nag-present po mi sa city, pagkahuman mo nahuman na ito ang animation, so gusto ko sila nga explain o kung saan i-update sa atong projects. So nanatay kuan, nanatay option, nanatay alignment tulo ka buok. So saan na to pag-decide or select kung saan best alignment. So na may kuan, na may matrix kung saan na to kung saan best nga alignment. So giyon sa nang pag-come up nga Maasin Costa Bypass Road is the best alignment. Kimo mo to yung una na punduhan. First is, we conduct the preliminary investigation of the functionality and technicality of the project. Kaning functionality ang technicality, so compute ang travel time savings, ang distance savings, kung man ang projects, potential users, kung isa may maagi sa projects, the efficiency of the traffic movement. Of course, kung
na nakay functionality o technicality, ang mag-i-consider is the constructability. Kung doable ba ni siya. Ilabi na sa first nga alignment is asin coastal bypass road nga gabi kadto diha kakusog ang habagat o kusog kadto ang bawd. Nga every kanang slow protection nga ito yung butang niya like the stone masonry sige jud kaguba mo na nga nig magbawd gina magabagat niya diha nakainumdum ko nig agay na to diha moabot sa kasada ng mga bus ang tubig moabot sa kasada sa onda. And then the availability sa technology or experts nga mo kuan ana mo bali ma-solve na to ang problem nga kusog sa mabagat. So among gihimo is we write a letter to the Bureau of Design to ask for assistance. Then nagpada sila og experts and then mo tong na recommendation is the geotube technology. So later on ato na ipakita unsa na yung geotube technology, confinement technology. And then they will present the alignments, we'll check the alignments kung sa mga possible impacts. The environmental impacts. Number one, sir. Number one. Kaya daghang mga affected areas, especially mga nanang mga coastal road or kanang hunasan, the exposure to national hazard, impact niya sa wildlife, the cultural heritage, vegetation removal, waste generation, and impact on marine and freshwater. So kanang among among project karon nga nahimo nang inana na siya kay na-consider na mo ang mga usa nga mga impacts. Kay before among tanan-tambakan tanan along the way nahimong causeway tungod sa mga consideration. Social impacts, the affected structures, ang say mga apektuhan nga nabay maapektuhan nga mga balay, historical nga mga landmarks, accessibility to social services, affected nga IPs na magay mga informal families, informal settlers diha or persons na magian sa project, displacement of informal settlers, the ROW conflict. Muna nga mo nagikuada kung si mga tigid sa yuta diha nga magian, resettlement iba, economic displacement. Then ang economic impacts, the impacts on the industry, growth opportunities of surrounding areas and its supply chains, accessibility, impacts on labor market, employment and productivity, and then impacts sa land use capacity and development. Murag wa man siguro yung naapektuhan anak sir no? Wala. Ang namin na encounter nga naapektuhan ma'am kaning sa kuan kanang atong bypass nga atong giplanuhan karon is to connect it to the Alcantara Street kanang kasada pa dong sa kuan bitaw hospital Daan nga hospital. Daan nga hospital Kanang sa may roll-in. sa may roll-in. So naday mga informal settlers nga mga na identified mga siyam ka families nga naigo. Okay na sila. Okay na sila. Settle na. Nasettle na and then namalhin sila ang uban na sa Mambahaw. Na uban yung malik na sa Kabuok, ang uban na mudyo na sa Kabahoy. So, wala problema. How about sa kuan sir sa kaning row or kaning sa acquisition ninyo sa kuan wa ko nung magka-problema sa mga private entities ngano? Wa may ka problema kay natay may pod nga kanang information nila sa gipuy-an sa siyam Kabuok is kuan jud na siya sa cadastral map, that is a road. Sumpay siya sa Alcantara Street. So ang tagiya na is the government. Okay. So kuan sila kanang identified sila as informal settlers kay dili man ilang tagid ilang tagid. And then diri sa Mambahaw wala ko minagian nga kuan kanang titled lots. Ang amo ang kuan ang dagat kay may tagiya. Ang mga Nya sir, sa pagbanhin nila, ang government mo ay ning gasto sa pagbanhin nila dito sa laing nga lugar. kuan ma'am nakikoordinate mix sa city nga tumitanan. And then ang city na gipatanaw nga relocation site sa Libog. And then tanaw sa Libog wa pa lagi ma-develop dito. Mo tanay agian sa hillside nga ma-develop na dito kay kuan pa man white water da na electricity po kay water da lisod pa busaka.
Huwag simentado na baya dito, ma'am. Sige. Mo to request sila nga kung ano ba ko pwede ba convert to cash. Ay ko po ng city nga. We will talk it in our sa ila kanong session kung pwede ba na kasi day mga savings. Special request po ang mga katawhan nga ng project dito. Sige, sir. Pero sa atong project na-identify naman na namo nga na informal settlers, so we kuan kanang tawag na estimate na namo ang ilang mga bahay. So allowed mo bayad sa ilang bahay kay So nabayaran ang ilang mga bahay ng pagguba. So may problema. So nawala problema na nagabalhin na sila sa saktong kuan pagi. So maudyon nang nadadyon ang bypass road. Mo na nadadyon ng bypass road. Sige. And then na may project alignment, so we conduct the surveys. Survey stage na may. And then sa among survey stage, conduct may og traffic surveys. First is traffic surveys kay ano pila ka buok ang traffic sa Masin. Nag-video pa kanina sa mga traffic diha sa traffic naman ang mga lunch diha sa Jollibee na Pedras Plaza. And then kuan kanang gi-compute mo na mo ang unsay mga possible pila ka vehicles ang muagi kung nanay bypass road, so nga diverted traffics. Pila may diyang estimated na ADTs. Kuan na ami na diri sa among kuan nasa hantan dayon na pili sa slides and later on. And then the engineering surveys, environmental surveys, conduct environmental surveys kay nagkadto ang mga environmentalist, social surveys and socio-economic surveys. Sa matong sa traffic surveys nag-conduct may kuan traffic count na kanang ang kaning among gipa-conduct sa original destination surveys o travel time and delay surveys na kaning tulo ka survey ang among gipa-conduct kanina ako ana consultant na nga mo nag-conduct sa FS nagpa outsource mo may of feasibility study kay nahisan mo may 5.7M for this project. And then kaning road traffic inventory RTIA o kaning road inventory na ani sa among office. Kuan na siya na kanang data nila mo sa office. Kaya naman may gibutang kuan automatic traffic count na machine nga nadapit sa kuan. Huwag nadapit sa libog siguro or sa CCTV. Kuan siya ma'am kanang wire na siya agian sa sakinan. Then automatic siya count basta mo gabay. Gilubong sa pavement. Gilubong sa pavement. Mga gusjag kuan. Mga nasjag sa sitom sa sibo. Mga wires bitaw sa USB na guma. Dahil agi sa sakyanan mo automatic siya mo detect kung sa sakyanan play weight ano sa sakyanan. Mo ko na maka-generate mo na og annual average daily traffic. Mo na mo output existing road traffic, diverted traffic and travel time. So puros digit sa ning pasar. And then sa engineering surveys, nagkandak may topographic survey, hydrographic survey sa slope, sa terrain. Kaya mo basehan mo sa mga estimates maghimo po sa design. Hydrological survey, then review of available data sa pag-asa. Kanjang info data ma'am. Amo po nag-consider. Unsay pinakataas ni diya nga highest tide level, highest tide level, water level. And then kung sa pagkusgon sa uwan mo nang kami og data sa pag-asa kanang rainfall intensity. Okay, halimbawa to kung kusog ang uwan pila ka discharge ang kuan mataas ang hagbong dito sa project. Dagat. And then the geotechnical survey and geological survey nagpa-conduct may of geotechnical investigation nagkuan sila nag-borehole sila ang may bawaan kung sa soil characteristic nagpa-kuan po may outsource gapon may sultan gapon ang nagkuan ni ang EB testing. And then socio-economic surveys mo na siyang household survey mo na niya trabaho sa among RAW o right of way unit house to house survey sila. And then review po mi sa socio-economic profile gikan sa LGU like the LUP, population, land use, and income. And then the environmental surveys. So
Kani, mo na siya ang hot nga among gi-conduct sa environmental service namo. Inspection with the senior representative and the PENRO. So nagsakay mig bangka, o sila din sakay. Nagtanaw lang ako kay malunod dun siya. Nagaton kasi. Nagaton ko. Duha ka bangka among gikuan, gikan sa project din, nagsakay na mo na hota sa kuan pag-inspection. And then balik. Hindi na may hunong sabi So mao man ang mangroves diha sa libog dapit na. Mo na mangroves sa libog dapit. Dapat protektahan na nato, di ba? Dapat protektahan na to. Then di yung may kutob kay pag-abot na di mo man siya gitawag og no-take zone. So no-take zone it means nga dili siya katubuan og structure. Mo bitaw nga naay duha ka buok diha nga guardhouse dinhi, madagatbang nasa boundary. So no-take zone siya because this is the breeding ground, mo ni siya ang breeding ground sa atong mga fish din sa Wasin. Mo ni siya dinhi nga kuan. So among project no-take zone na diyo na putol na diyo putol. So na kuan with the DNR ang output mo is land use and classification, geology and morphology and pedology. Ijang hazards, ijang terrestrial ecology, the vegetation, the floral and fauna, air quality and noise. So nami kuan dito, nami environmental book APRMC na nami kuan ani, nami CNC or an ECC na namin Environmental Compliance Certificate. Nakada mong ECC is, ang kuwan dito, condition is, i-monitor dyan na sa DNR. Dahil na sila yung mga recommendation dito kung saan mo ba to mitigate the air quality, water pollution, noise pollution, na dito sa kuwan, APRMP na mga book. Even after sa project completion, sir, na ako yung mga during construction o after construction monitoring. Post-monitoring. So, na may ma-meet nga condition dito. So, among environmental compliance certificate pwede ma-revoke o na kuan. Yeah, og ma-revoke sir, saan man. Ma-apply na po migbalik. Ma-apply na pagbalik. Let's say nahuman na ang project. Saan man dili pagian ang itaw. I don't know, sige. And then social service, balik lang din siguro. So one is dyan, mga community alignment, nag-conduct kami surveys. So, ang findings ano is, may technical feasible ba in terms of traffic ang atong project. The constructability, economic feasibility, and environmental and social acceptability sa projects. Kung man wala na nagsugod na may projects. So, nakoy pakita dyan ka slides sa mga projects. Mo na among bagong nahuman nga conceptual and design stage. Nahuman nga animation sa pag-play. Yes. Mura nag-SRP sir sa Cebu. Wow. Hopefully mo na si Jang likoon sa may mambahaw. Likoon sa mambahaw. So next year masugod na mag computing so mapulma na inana. Na yung kahoy na ay traffic na ay double arm nga lighting. Bike lane. Bike lane na ay bike lane da 4 lanes na siya. Dan nag-construct kami og bridge diha nga 20 meters para makasulod gyapon ang water in and out. Sa may mantahan sa may mantahan na pit. Sa mo na kasada nga Toconic Alcantara Street. Nagbutang po bridge diha ma'am kay kuan gyapon flowing gyapon ang water. 12 meters ng bridge. So ano yung kasada nga mo laba bridge nga mo flyover nga mo labang sa pier. Usa din na siya sa akong mga question sa una kay nagsigog pangutan saan ka nila pagpatabok sir sa dapit na sa pantalan. O murag walay ang paagi ba nga murag inga na ram siguro yung paagi nga feasible nga ma-cross ang kanang kalsada dihan dapit so Art Bridge na ina siya dapit sa may BIR. Art Bridge. It's a very beautiful project. So boost good ang economy sa Maasin City ana sir og naana. Mo na gigon lagi na. Paganhina. Ang among plano is kung ano to flyover naman to ma'am. Nga
nga concrete mo labang sa port. Diyan kay pag-present sa kay last November to yung bisita ang Bureau Director sa Bureau of Design. So naghimo sila sa nagsabit mo po sa BOD og technical request assistance nga. Kung assistant mi sa design sa flyover kay di ka kuan sa katigo si na man so tay mga kuan pwede ta research but the technicalities or expertise kuan kay na problema po mi sa PPA. Kaya nagsuwat mi sa PPA maasin, forward mi sa Biliwan, kaya ilang main. Nasabit ko sa PPA Biliwan, ingong mag-PPA Biliwan nga, no, di pwede mo labang. So, gibulibawan mo dito, pwede ba dyan mo, isak at sa to sa taas. Sa mo to nga, nagpa-request mo ka assistance, abot na ang Bureau of Design, yung nagitanaw pa sa pantalan. So, nag-site visit sa dito, nagimong sa nag-design, gi-present nila ni Secretary, yung Secretary nga maghimong ganitag tulay, ato na imong iconic bridge. So mo to nga nausog na po na mong design mo to na nag-Zoom meeting magyan ng buntag sa Bureau of Design. Ang gi-propose is nibis kay inana nga tulay sa pier, ang imuon diha is kuana suspension bridge. Wow. Suspension bridge. So kani mausog na. Mausog na siya. Ang Suspension bridge na siya. Nasa pylon. Nasa pylon na tunga din suspension na yung cable. Golden Gate. Andi di namin maagi sa kuan sa pantalan na namin sa dagat dapit. Kaya mo pitpit pero sa pantalan di makita mas madyo makita siya visible siya kayo. Kaya tungod sa kanindot sa bridge sayang man og pitpit sa shore. Ni ang mga barko ana sir makaagi. Okay, kuan consider po na mo ang tiwan sa barko mo na nga lakunon pa sa PPA karon or tomorrow nga unsay mga kasagaran nga specifications nga pilay height pilay height sa atong mga barko nga moagi diha. Murag sa Sisilex karon. Murag sa Sisilex. So manindot sa nagmakuha ng patsika. Sige sir. Pero that's future plans. Pero karon amo nagi-connect sa Alcantara Street so that nga kung kiting naman next year magamit na siya. So usable na ongoing ang future developments. Ang East Bypass Road na usable na. Gitawag na mong East Bypass Road kaning kuan. Kaning naalagi sa Mambahaw to Abgao. Monis dia ang plano sa East Bypass Road. Kaning gika sa Mambahaw padong sa Abgao. And then abot des pantalan sa among plano is na suspension bridge na inani nga style. Mura na lagi Golden Gate. Golden Gate. Ang among gi-discuss ganina is kung mas duol sa pantalan duha ka buka mong pylons tawag mong pylons. Pero let's daan pwede ako sa ka pylons sa naa sa tunga. Then nasa tunga kaya makaagian gyapon ang mga barko sa dinhi maagi ano barko. Then after this balik ta sa dinhi sa kaning dinhi dapita kuan ka ba sa causeway inani nga design. Wag abot dio mag-arc bridge abot dio labang dio sa Noan sa BIR. And then after that dinhi ko to Libog man na siya causeway. 4 lanes danay street lighting sa tunga, then natay bike lane, huwag na po tayo baywalk or walkways. Sus, buhay pa ako anak sir, huwag na na. Buhon ma'am, ay natawag jogging. Hindi na ko jogging sir. Sila ka na ito. Walking na lang. Kung ano siya ma'am, 5.79 kilometers, tanan. Gikan sa Mambahaw to Libog. So ang East Bypass Road, which is 1.1 kilometer. Then connector flyover 0.6 km. Pero sa kato daan na design. Pumasok na siya, ngayon mo na siya nga suspension at most mga 1 km na. Kaya anhin naman. Anhin man ito pinmayo ng plano nga butag pylons dinhi o dinhi. Or pwede ako sa kabog pylons di agi na dinhi napita. Diha connect diha sa ka pylons di pod. Ang barko mo agi diha sa kilid makaagi gapon. I-consider na daan. So how about sir, di ba? Na may more considerations of bike lanes, no? Kay na naman tay
Department Order 88 Series of 2020 sa DPWH. Oh. Ganing ma-apply ba na tanang bike lanes all throughout the kuan sir, the Maasin City Coastal Bypass Road? Apply na ang tanang bike lane sa all throughout nga bypass road. Except ngayon gamay nga bridge diri kay Sa kanang sa kanina nga at sa Alcantara Street okay ang naka na may bridge diri kaning ang 4 lanes nga bridge o ganing samantahan kay aga na nga di wa pa na pagplano ani nga bridge. Wala pa nang nidaan. Ako na i-consider nga pwede ka pupuntangan og bike lanes nga two ways. Pero ang kuan lang wa nay walkways. Ang walkways or baywalk kanina din eh. Kuan siguro sir murag shared roadway sa motor o sa bicycles. Pwede gapon siya kay ang pinaka minimum nga walkways or bicycle lane is sa bicycle lane pwede po nagot kuan mao man og kalapdo ng motor 2.44. So kani siya din eh nga one bike lane 2.44 na. And then sa atong sidewalk 2 meter po na siya. So wa pa magkuan magdagan mag-jogging pwede po dako ka dyan naka-joggingan o kanakawan 2 meters. Then West Bypass Road gikan din apil kutob sa Libog is 4.09. So total of 5.79. So they changes kitungod sa suspension rin sumudan pa rin 5.79 kilometers. So this will provide a quality and safe infrastructure facilities that connects the people and goods and services. Ija ang satisfy po ang present and future nga demand sa traffic. Di mo mata mag-consider kaon na in the future mo traffic naman dyan. Na traffic na gani karon sir. Traffic naman gani karon. Lagi labi na 12 o'clock, 5 o'clock. Hindi ko Rush hour. Magkakuan na. Mag-build up na sa atong mga intersections. And then mo to i-consider pa na mo ang eco space and bike lanes o nga activities sa bike lanes o sa walkways. Bitaw sir kay kuan man si Jan mura ba og kining it is more on alternative mode of transport kay dili ka ganahan mag-commute, dili ka ganahan mosakay sa imong kuan, more in a form of exercise or gusto ra jud ka nga kanang more environmentalist ka nga dili ka ganahan nga na yung mga emissions of carbons no. So na yung mga tao nga mas prefer og riding bikes kay they are helping the environment in some kind no. Si Sir RM cyclist man na siya. Naaman sila association diri sa Maasin City sa mga cyclist, di ba sir? Okay, sige. And then hopefully S Bypass Road will be finished next year. So man yung mga challenges or kanang ang construction mo nga game mo. Ang design na mo sa S Bypass Road karon inani na. Nagamit na mi og sheet pile, reinforced concrete nga slope protection, and then reinforced concrete pod nga wave deflector. And then muna nga ingon nga nagamit mi og geotube technology. Kani nga geotextile. Ang dyan standard length ani is 25 meters. Diyan masudlan na siya bus mo ni ma'am. Buwag na siya garang geotextile naman nga tube. Sudlan ni mo bus. Kung mapuno na siya og bus, ang ijang weight ana is 203 tons o 203,000 kilogram. So mo na si Jay mo answer no alternative sa kanang mga dagko nga bato nga mo ni alternative sa mga dagko nga bato o mga boulder ano sa tawag na kanang mga boulders nga dagko. Kasi sa una mga boulders mo tong dagko ato pangkontra sa mga waves. Di man pud kuhaan ang mga base. Ang bus ana is kuan sand nga kanang gigamit pud nato sa kuan construction. Embankment. Mao ra gyapon. Binaho special si nga saan ibutang diha. Pwede gani nga bus gikan diha sa kuan pod sa site. So unsa man na share na ay specific nga diameter sa bawah? Wala man ma'am kay kuan naman siya iso ba man siya kanang feeling naman siya sa tune. How about the kuan sir kaning
katong sheet piles ni gamit is permanent na si Jai butang diha sa Permanent na. kuan. Pero kaning how about the kaning kuan, di ba? Unsa man ang composition sa sheet pile gani ma'am? Steel, no? Still, How about the kaning murag considerations kay corrosive ba dya ang steel sa may kuan na Ang among kuan na is gamit may og steel sheet pile ang ibutang jud sa specs niya is kuan. Kanang hot hold nga Z type nga G shape nga steel sheet piles. Mo ni siya. Na 770 mm ang width at 342.5 mm ang height, 8.6 ang thickness. So na siya. And then kuan kanang ang kaning sheet pile sir amo na siyang consider nga ini ang amo kanang among gitawag og cupping na sa ibabaw sa sheet pile, di ba? Dapat naas siya sa minimum nga water level. So mas hinay ang coercion or sedation sa imong steel kung dili siya ma-expose og air. Sa hangin. So usa na siya sa So kinahanglan lubong jud siya sa tubig throughout the lifespan sa kuan. Throughout the lifespan. Range, And then ang thickness niya is 8.6. So na magani siya coercion gamay, di jud siya mahuot og ka kuan. So baga-baga na siya. Kuan. You can take sacrificial thickness ko para sa coercion. How about sa kaning pong sa kuan sir, geotextile tubes, wala ba'y challenges ana kanang bitang kanang pagbutang ana or pag-install mismo ana nga particular na kaning kuan? Ang challenge ang na kibiyo sa magbutang ana naglisod sa kay wa mo migay sa pagplaster kay dagat si baod. So nagbimiho na mo gibutang na kuan ni naghimo kay to ang kontakto si GKD o kuan kanang letter A nga kadang frame para hold butangan og kuan kanang butangan og tibale bas. Karon kay katong sa Pilmio na mo kaning phase 1 ma'am among design na kanang geotube then concrete nga blocks nga 1.5 by 1 by 1. Moya mo gi alternative kay ang design gud nga gihatag sa Bureau of Design kuan man kanang basa ba na ba ko eh. Kani mo ni gihatag nga design sa Bureau of Design kanang sheet pa ako ang geotube ang ipatong nga diri is mga boulder rocks nga dagko do matay boulder rocks. So among gibuhat is among gigamit katong mga kuan kanang naghimo mi og kuan gud kanang concrete reinforced concrete nga 1.5 by 1 by 1 meet nga concrete sa mo imong gibutang solid. So mo imong gibutang diri da mag kuan magyapon kanang paling-paling magyapon kay so sa first phase 1 dito may naka-learn nga maglisod ang kuan na i-construct mo to nga pag phase 2 na naka-idea na come up na mga mag-sheet pile may. So first magbutang mig sheet pile and then mag-control na di ang environment kaya may sheet pile. Napan sheet pile na may ka-fair dam di nga gibutang. So sa na naman pag ipatag na mo di ibutang ang sheet pile sa na naman pag sulod sa bus. So sayo na siya pag plaster. Then ikaw man na plaster itong baka geotube, tambakan na siya. Katong nagamitan ninyo sa una o katong simento sir, unsa Wala na na siya? Wala na gas isa to ma'am, tapat-tapat daw na mo tong nga blocks then patong to na mo tong gibuhan pa na mo cupping, patong ni mo first concrete. Gibutang So wala na ang si chance sir nga murag mo overturn si Jasa tungod sa kaning mga forces nga. Wala so far sige mig monitor, wala man po siya noon na overturn. Pero gibutang gyapon siya sheet pile wa gihapon. Wala na butang yun ma'am, na jud ma'am, gas isa na mo. Oh. Naay kuan diri reinforced concrete na din Ang dili nga design god kay kadi din napita is kuan. Stone pason pag kuan pag habagat nga kusog, aga mong foundation nga katong mga blocks nga dagko bitaw. Wala man na tandog pero ang stone pason na buak. Kaya ang usa ka blocks god ato 1.5 by 1 by 1. Mo weight man pud siya mga 2 kapin, 2 point something tons. So bukat man gapon siya kay naliman kaya solid man. So
mo alternative sa mga boulder rocks nga dagko. Ang pagkuan pagplaster naman kay lisod man sa mag-ingon man kay bas may gitong kuan. Pero once nga na hold na tanan, nabutangan nag-coping na mo, nga mo gi simento, wag na fasten na tanan mga blocks. I-connect na tanan, wag sturdy na siya, gahit na siya. Nagsugod na siya gikan sa Mambahaw, ang kaning East Bypass o kutob sa Abga, 1.1 kilometers na siya. Na among kuan. Na bimiyo mamo ni blocks naglisod mo yung taon sumpay. Ani. Na. Ano siya? Na blocks. Mabaw naman po diha sir no, di man ka adto palaw. Ja. Ikaw man nani blocks mo tiyo mong kuan. Amo nagigamit tulog pang ali gani agatong mga titapads. Dano mo po minagbutag YouTube. Mo na yung struggle pinmeo. Hindi na, YouTube na mo, isod na magbas. Ang bus nga among kuan, ijabod diri ang bus. So yung po na sa Sandridger sa Kabakho, so na ng bus dito. Pilmeo, ang duham naka-process, magbutag ibudo kung dako, is jabo ang bus. Mas lisod minong kay ladyo, mapod pagjabo sa damtak. So mo to na mas dali kung naatay Sandridger. And then, kani mo ning ongoing construction, sa phase 2, nagamit na may sheet pile. Na, sheet pile naman eh. I-plus sa sheet pile, mapapagutag YouTube. Naman yung reinforce nga kuan, reinforce nga slow protection and wave deflector. And then, among bagnok na mo sa na flat slab diha sa Alcantara Street. Naman yung staging, nag-staging na ito sa kadlaw. Okay sir, wala nang-invite sa atong mga engineering students. Nag-inform sila ma'am, pagka kaho ng kadlaw. So, tanaw po ko dito, mga asunsi na. Nalikyat yung tanaw ba? Humno nung pilang kadlaw, kaya balhin mo dyan so ikaw. Mao na nga, nawahin yung tanaw sa staging. Pero, sa pamilyang projects na naay mga kanang widening. So na mga widening nga bag ula sa kuan diri sa Atomasin, inform na lang kaya. Sige, mas sir. Thank you. Kuan makatan-aw ta stressing. Tan-aw jud ko kuan sa on pagbitad. And then na video nga nakita na ko sa YouTube ato nang play para mahuman ang oras bitaw. Na, ano siya? Nando siya sounds sige. So man isay mo kuan nga hindi mo sunod sa estudyante na sa katupan ng pagsugod. Na madyo kinapo sa video. Okay po man pictures. kay sila si Ma'am Bakunawa sa una field visit man diha. Appeal ko sa appeal ko na Sir Dad siguro di ay. appeal ko na sir sa concept visit diha amo to nga kanang nag-wonder ko nga katong sa alahong abtan katupang sa concrete blocks mo to nga nag-wonder ko nga kung saon ka nila pagbutangan na ngadto sa kuan or medyo lisod ba tan-aw kaning YouTube no. Salong-salong intawon sila. Pag gamit ang sheet pile, mas dali na lang. Controlled naman siya. Controlled naman ang tubig. Kay maupod ang murag concern ka mo tayo natanawan concern ba sa pag-install nila sa kanang concrete blocks nga murag murag dili stable inigbutang at first ang kaning concrete blocks ba. Nga murag lisod pud kaadyo sila kay ladyo ang arm sa backhoe para inig ka ng kuan. Outstretch sa butanganan or pag-install sa concrete blocks. Sa mukha mo ni. Nara sila. Sa YouTube nila ko nakita naman to sa katapusan ng design. Bukan. Credits to. Katong mo. Nasi Jolan, Ma'am Losan, Christine, ato si Quincia. And then next is the connector flyover. So mo yung pilmi ng plano 0.6 meters na RCD press stress na girder
Ano yan, ako sa plano kay kuha naman nun. Bilmihong pag-away sa taga-Bureau of Design, in-suggest sila nga mas dako o cost kani nga design is mundagan sa og 800 million dinhi ana Kanang flyover. oh. Pero og iagi ko no so dinhi nga kuan po reinforced concrete nga pre-stress mo minus kuan na sa katunga 400 million na shorten siya. And then dako mag consideration sa design kung ang pagliko. So likoon mo kadto. So ang jang strength ang jang kuan mag-design na taw. Kuan na ta diri kanang box girder na. Kitungod sa liko. Box girder na. Whereas kung diri street kuan naman kanang pre-stress man tanan. So mo to design na mo nga pre-stress na naman. Pagkabatok Manila, pag-presente ng secretary, yung secretary nga, pagin mo lang mag-iconic beach, kan nindot ka dyan, mo talagang nahimong kuhan. Nahimong siya nga suspension bridge. Giliko, Sana all. Dagat tapir. One of the consideration ba yung ma'am, kay katong plano sa city, katong lang reclamation project na din nindot po ito sila mga design. Sa ito. Yeah. Kani mo man ni siya ang reclamation project nga gipropose sa city. So away may mo connect sa una ani mo connect ang atong suspension bridge Sa may lighthouse. So, dinhi ma'am dinhi sa may kuan dinhi sa edge dinhi hindi mo kita ang pen. Matuman po ng reclamation diha that nanate suspension, so it will post also the Masin City nanate icons nanate dagko nga building dako. Mayo ta. And then the West Bypass Road connect the Abgao to Dibog. Ang kaning West Bypass Road mo na hindi nasod ang 300 meters na arc bridge. Mo man in between sa Gaisano ato labang dito pa dong sa BIR. So diha 300 meters na. Taas po. And then ongoing naman to trabaho sa province o sa city. Ang province propose lang 80 hectares. Sa city is 24. Nga ilang mo naging economic hub ang province kay magplano mo sila ka ng container terminal hub. Mo na yan mo gihimo nga kuan anak mo din mo top ang bypass. Mo ni update sa tong project ang phase 1 niya completed na mo ni phase 1 300 meters naman ang phase 2 2018 siya napunduhan 390 meters. Ang phase 3 mo na siyang kani mo ni phase 3 which is completed but also 2020 na siya naman under na siya sa region kay 120M man ang release. Sa phase 4 mo na ning kaon to IGAF 2021 mo na niya mag-implement nga bridge 20 meters kani dinhi bridge og sa Alcantara. And then additional slow protection din sa seaside. And then nagplano po ko nga na mamigay gabions sa butang diri. Katong gabions tungkuan ako og mangroves. So butang mi og na cocofasin. Amo i-try og tanong og mangroves basing magbuhi din ang tanang mangroves. So kuan din nay mga green din nga mangroves. Kuhon. And then nagplano po mi nga magtaod og sheet pine. I mean box culvert day dapita dinhi dapita magbuslot mo day ma'am Sa man na dapit. dito na dapit sa Mabahaw Dito pa sa may bahaw oh. sa In consideration sa kaninga na yellow na nga water
Sa amon muslutan diri magbutang og triple barrel nga box culvert 3 meters, 3 by 3 meters so 9 meters ang kalapdon nini. Amo na siya muslutan, butangan og box culvert so that ang tubig makasud og gawas. Mas maayo sir. Kaya mo na na yellow nahilo na na down bitaw there. siya. Oo. So amo tanaw Ano na? Himo daan sir. wala naghimo daan ma'am kay ang among So, plan, original plan mo is tambak man jud tanan. Kani tambak man ni tanan. No. Pag in consideration sa atong mga fishermen o sa environment so amo lagi causeway. Mo na siya nga na causeway na. Phase 1 di buok tambak ako sa phase 2 hantol na kaon nga phase na kan. Na dagat. So in and out ang dagat. And then ang mga fishermen nato nga mga bangka is very safe na sila sa sulod. Di na noon nila isang at sa Hindi sa na. kalsada ang mga bangka. Oo. Kaya sa una og magbagyo isang at man Isang at sa man. kalsada. Ang kaon nawa na nakatago na sila. And then pwede pa tayong maghimog recreation na diha. Na mga barko-barko nga maglutaw ba. Pwede gyapon. Na iban mo plano nga magtukod ng mga restaurants na mas maayo. Yahay ang naay mga lote diha dapita. Nagsugod na kaya sila panubo ma'am. Nagsugod na dyan pang-construct because wala na may bawod. Bita. And then mo na yung gingon mo nga mo konekta sa Alcantara Street. So kani mga bahay din siya may kabuka mo na kuan na encounter nga families. Amo na yung gi seton ni Nabita. And then atong drone videos. So this is the West Bypass Road that will end in Libuog. Nag-start siya sa after na sa atong Pantalan. Ongoing siya. Before pa na sa City Hardware sir no. Oh, before sa City Harbor nag-start No, na. musod. So siya. And then the recommendation of DNR is every 100 meters will make a box culvert. Para so to gawas ang tubig. Mancho. So taas na sila gagawin. Pila na siya ka kilometer sir diha dapit? That's 3.79 kilometers. Nag-start there sa Alberto Sapit. Dahil sa Pantalan Napit. Umuman to sa Libuog. So we can really see gajud sir no nga kani nga particular project grabe ka adyo mga considerations like for katong mga naapektuhan sa kaning mga households, appeal na sa kaning environment kay for every 100 meters man kaha na ay kuan box culvert para continuous ang flow sa water. Muna siya ang ongoing na to nga bridge. Ongoing na di pod ang bridge. Katong sa may roll-ins. Ah, Sa roll-ins. Nya sir na consider ba pod nga mura man siguro usa ka bukid ang napatag ana para lang itambak diha. Muwag na consider na nila ma'am kay naamon to inadunggan ako nga magtukod og Robinson to tapad sa City Hardware. So Robinson siguro na. Mawa. bitaw mo bitaw siguro na ang na-mention pod na mo ni kuan. Storya Storya. Pero kanang gibong ka nga bukid ma'am. After ako anjo na ikaw man jud na kana extra ko quarry. Magbutang jud ta na slow protection. Masig mapaya sa una ba nga makalit lang hugma. Tamnan ko balik og mga kahoy. Tamnan nagbalik ang mga kahoy nga ibalik na to iyang original state nga kuan. Or ma-improve na to original state. Kan sir asa man ni si Jagat. Kato ng tulay. Kato may tulay sa Alcantara Street. All ends connect sa sumpay sa all ends. State sa all ends. Nag-file driving naman sila. Green na kadyo ang Green na siya kay Juma. Na stagnant na siya kay na-close siya kay naghimo mi og access road para sa bypass. Ang sa Pikas po naghimo pag access road para sa gym sa Gao. Dili mas lagi sa bypass. So what jud na yan din jud what jud na mudagan na itong na
Wala kita mahumanan yung project ka mo na buswakan diya katong po dito sa Pikas. How about after, sir, ining kanang i-open na ninyo, dili ba na siya maka-cause o murag pollution kung ma-release ng stagnant water o i-remove ba kaha na ninyo or something? Mo na yung i-consider siguro mag-istorya na po sa DNR sa imong possible nga action na kay sure ko nga ko ano dito polluted water naman dito. Mo na sige ongoing ang embankment activity. So next year this place makuha na dyan concrete na diha natay allowed sa atong parkinganan na naay bike lane na tay baywalk or walkways Next year. na siya kanan napoy springing or trees napoy patanong diha nga trees mga coastal trees kaon ang atong bypass is green in between sa atong mga street lights na yung mga trees mga kahoy. Mga palm trees man tong dito sa kuan. Video. Para dili kayo siguro mo kuan kana. Dili ka suka natin na makita ang ang perspective nga kasada. Muna siya ang pito ka pre-stress girder nga bago pa lang namo nahuman og pre-stressing. Bawa ni siya sa 4 lanes nga bridge with bike lanes. So this week magsugo na siguro kami o nga nang file driving sa Atbang anang bago na human ron sa Alcantara. Kani man ikuan na stagnant na siya kay close man po dito ma'am kay gigamit man sa gym. Sa gym. Sa job po na lang siguro nag-asa na ilabog or siguro na may augmentation fund dito na ito gamitin. butangan og chlorine para mahidlo. Siguro butangan chlorine. Pwede ka po nila pag mamaya kang isda. Ang kanang namay chlorine nga pila ka pH nga allowed para safe gyapon siya sa mga animals. Okay, So, mao to. Sunod na po na yung pangutana. Di man na kita live karon na antay mga pangutana sa mga murag wa naman estudyante. siguro ambot og naapabay pangutana si ma'am. Para na murag natubag na tanan na yung mga pangutana because of the very detailed nga discussion ni sir. So I hope na sa mga students who are watching this one, especially my students in CE15, you can really see how this project really considers a lot, no, sa katong ato magipang discuss like preliminary designs unsay makinahanglan nga mga kanang kuan before ta mag plano o mag-construct sa atong highways, no. And sa katong mga subjects for PCS kaning construction management, no, kung unsay mga considerations nga atong mabuhat or kaning mga changes along the way sa kaning pag-construct nato aning mga particular projects, no, kay dili man makalikayan nga naay mo occur nga let's say problems or kinahanglang changes na pud nga mahitabo. So dili jud ingon nga kuan easy ra og magkuan ka maggunit ka og projects, no. You really have to be kuan to become a civil engineer is you need to become a very effective analytical thinker and problem solver. So ato nang tagaan si sir sa atong kuan certificate kay di ra balali maghimo og presentation nga ingon ami. So ako lamang basa sa citation, ma'am. Okay. So St. Joseph College, Civil Engineering Department, Philippine Institute of Civil Engineers, JC Maasin, Student Chapter, Mambahaw Campus, Barangay Mambahaw, Maasin City, Southern Leyte, gives this certificate of appreciation to Engineer Verbin Shega in commendation for his invaluable efforts and exemplary performance
by imparting his knowledge and expertise as resource speaker on the Maasin City Coastal Bypass Road um, uh, for our online lecture. No? So given this 25th day of November 2021 at St. Joseph College, Maasin City, Southern Leyte. Signed by our Dean of the Civil Engineering Department, Engineer Soterlita L. Pipino. Sir, thank you. Jud kaayo, Thank sir. you, kaayo, sir. Ay, basta lang. Sir, thank you kaayo pinakalit na maning among buwan lecture. Salamat po ka, ma'am. Sige. Hopefully, magamit na nimo sa imong mga future na mga promotions. Thank you. Salamat, Jud kaayo, sir. Thank you, Sir Dan. Okay. Thank you, po, sir. Thank you. Sir RM sa Salamat Thank you, kayo, sir. sir. technical liti sa program sa kang March nga usapon nga naghago sa paghimo ani nga program pag-organize. Thank you, Marjorie, our CE Governor. Thank you. And sa atong mga viewers, thank you. Sir Dan. Thank you po, ma'am. Thank you.